Hi Gemini! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your December kapalaran para sa mga Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Love and career reading. Okay, kamusta na kayo guys? Comment present para alam ko nanonood kayo. Pasensya na kayo Gemini kung naghanap kayo ng November kapalaran nyo at wala. Pero babawi ako sa inyo, okay? Do my best. Gagawin ko kayo ng 2 readings this month. So, ngayon ito. Tingnan natin kung anong energies connected sa'yo. Love reading, pero baka may mensahe din sa career nyo. Okay, love reading talaga to. Pero kung may message about career, I will let you know. So, kakaano lang full moon in Gemini nung nakaraan. So, tingnan natin ngayon kung anong energies ang connected sa'yo. Magnunumo na kasi ngayon Magnunumo na sa December 13. Also, Mercury will be in retrograde this week din. Ayoko lang magbanggit ng date kasi baka magkamali ako. Pwede nyo naman i-confirm yan. Ibang usapan naman kasi. Pero kailangan ko lang talagang banggitin. Kasi nafe-feel nyo na naman na nag-iiba yung energy, diba? Kasi magre-retrograde po si Mercury. So, okay, eto na. Nakakuha na ako. Tingnan natin ang unang mensahe para sa'yo. Ang moon card mo, you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Oh my gosh! New moon in Cancer. Bukas. Bukas. So, Wednesday pala. Sabi ko nga, ayaw ko magbanggit ng date kung kailan talaga Pero mag-new moon po. And itong new moon na to, medyo intense parang nag-aalala ka sa mga family mo or sa loved ones mo. And sabi dito, safe kayo. Okay? This is a very adventurous energy. Kapag new moon kasi, new beginning, bago yung moon, bago yung mga ganap. Ayan. So, tingnan pa natin guys. Ang next cards mo, Embrace what destiny has in store for you. Union. The union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. True love comes when you least expect it. So definitely merong person dito na papasok sa buhay mo. Pinili mo tong taong to merong union. And tunay tong pagmamahalan dito guys. Napakaganda ng energy, malalim at very pure ng pagmamahalan dito. Kita mo may pa-embrace pa yung iba sa inyo, destiny nyo talaga yung taong yan. Itinadhana talaga kayo para sa taong yan. So, nakakatuwa. Very nice. Okay. So, nga pala, kung kailangan nyo po ng gabay, pwede naman kayo magpa-private reading sa akin para ikaw mismo yung i-reading ko. Kasi minsan nade-delay yung mga readings dito sa YouTube. Pero anytime po, pwede po kayong magpa-book ng private reading sa akin. Ipa-schedule nyo lang to make sure na wala kayong kasabay. Okay? So, chat nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. Or i-message nyo ako sa Viber ko or sa WhatsApp para mas mabilis. Sa description box po yung number ko. And visit my Instagram para sa mga naghahanap ng mga crystals na tutulong sa'yo mag-manifest ng love, ng money, wealth, abundance, protection, and for new beginning kasi mag-new year na, di ba? Ayan, so mamaya after the reading, I will tell you more about that. So, ngayon tingnan na natin yung tarot cards mo. Okay. So, overall energy is 4 of air. Parang ayaw mong isipin ang problema ngayon. Gusto mo ipahinga yung isip mo, ikalma yung sarili mo. Gusto mo ng balance. Parang sarili mo lang talaga ngayon yung inaasikaso mo. Okay. And ang focus mo is the Justice card. Oh, kakasabi ko lang balance, 'di ba? And this card is also about balance. Kita mo merong ayan scale. And merong something about truth na pinanindigan mo, kung ano yung totoo, kung ano yung tama. Pinaglalaban mo Kahit na magmukhang malamig ka or matapang ka, basta mahalaga pinapanindigan mo kung ano yung tama. And parang merong moon sa likod niya Ayan, ang laki ng moon.
Nakita ko dito, very strong ka ngayon. Malaki ang pangarap mo. And, ayun ang merong number 11. What crosses you is King of Air. Yung nga lang, sinasabi ng logical mind mo na huwag masyadong, kumbaga, too much of something is not good. Parang ganon. Parang chinecheck mo din yung sarili mo na sinisigurado mo na nasa tamang path ka, kahit na sa totoo lang alam mo naman talaga kung ano yung katotohanan, kung ano yung gusto mo. Pero lagi mo chinecheck yung sarili mo, sinasabi mo sa sarili mo, kalma lang Gemini. parang again Gemini is duality kasi kayo 'di ba? So parang 50-50 kayo ganon yung ugali ng Gemini. So alam mo na kung anong gusto mo, pero chinecheck mo din yung sarili mo talaga. What lies below you is Temptation card. Alam mo, ang bigat ng energy na to. Parang napipressure ka sa sitwasyon mo ngayon. And hindi mo maipakita nasa loob kasi nasa bottom of the deck tong card na to. Kaya, mamaya i-clarify natin yan. What lies above you? So, ito na nga, andun yung pressure, andun yung bigat, pero marunong kang ikalma yung sarili mo. Kasi gusto mo i-manifest na gumanda yung buhay mo, gumanda yung love life mo. So, tinatry mo talagang ikalma yung sarili mo. Nagpapaka-strong ka. What lies behind you? Hierophant. Oh, okay. Very idealistic. So, dati, nag-i-enjoy ka na-enjoy mo yung love life nyo. And yung iba nga sa inyo ay kinasal na talaga, no? Yung iba naman soulmate nyo, yung kadil nyo. Ayan, kita mo meron siyang wing. So, very pure ng intention mo, Gemini. Very pure ng pagmamahal mo. Pero ngayon, nakikita ko sa'yo, pinaglalaban mo kung ano yung tama. Yung nga lang, ayaw mong problemahin kaya umiiwas ka. Kasi ito yung overall energy mo, 4 of air. Ayan, kita mo parang nakahawak siya sa ulo niya, medyo nakayuko siya. So parang inisip mo, ayokong magpagtalo, ayokong magkaroon ng problema. So what lies before you or yung nasa near future is 8 of air. Nakikita ko dito, sa ngayon parang hinahayaan mo lang, pero alam mo din sa sarili mo na hindi ka rin makakapagtiis at posible magkaroon kayo ng conflict ng taong yan. Kasi iniisip mo, mali may nagawa siyang mali sa'yo Okay, and then, parang sumobra yung cards natin Pero di bali na. Ang dami pala nito, sumobra ng, may sobra ng isa. Pero tingnan natin. So, patience card yung nakuha mo. Oh, okay. So, nagkamali nga talaga siya sa'yo, pero tinitiis mo. Sinasabi mo na lang, patience, mag-a-adjust ako, kaya ko to, ganon. Excuse me. King of Fire. So, parang tingin mo sa person mo, ano siya ngayon tahimik lang siya, pero alam mo din na andyan pa rin siya, gusto ka pa rin niya, ipaglalaban pa rin niya yung relasyon nyo or yung connection nyo. Pero parang mas pinipili niyang manahimik. Ikaw naman, parang hindi mo alam kung anong gusto niya. Ano ba talagang gusto niya? Ano bang gagawin niya? Baka may kadil kayong fire sign, guys. Aries, Leo, Sagittarius. Although kahit naman anong sign pwede, pero yung sign ng person na yan, sa nakikita ko, very passionate siya. Gagawin niya kung anong gusto niya, kung ano sa tingin niya, yung gusto niya, parang ganon. Kaya parang hindi mo siya makokontrol kasi may sarili siya, may sarili siyang sistema. Ayan. So, King of Earth. Ngayon may nakita ko dito person na very serious, na parang nasa achievements talaga yung focus ngayon. Posibleng ikaw din ito na parang iniisip mo na lang, dapat ayusin ko to, dapat magawa ko yung kailangan kong gawin. Ayan. And then, mutual energy, 9 of air. Things are up in the air, hanging. Hindi nyo pa talaga naayos yan Pero, parang nakita ko sa'yo dito, meron siyang angel wings ulit So, kumbaga, parang nag-a-adjust ka. Ayan, nag-a-adjust ka talaga sa sitwasyon.
Kaya hindi ka muna nagdidesisyon hanggat hindi nyo na pag-uusapan yan ng person mo. Kasi iniisip mo, baka may chance pa or baka naman mali ka. Alam mo yon, although alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pwedeng magkamali. Pero hindi pa rin mawala sa isip mo na parang baka naman ma-workout pa natin to. Okay? And then yung outcome is 9 of water. Alam mo, sa totoo lang, Gemini, kahit nahirap ka na dito, pero iniisip mo lagi yung pinagsamahan nyo. Iniisip mo na parte na siya ng buhay mo at hindi mo kaya na masira kung anong meron kayo. Mahal mo siya, masaya ka sa kanya, kontento ka sa buhay mo, kontento ka na naging parte siya ng buhay mo. Ayan, nakakaloka. So, gusto ko lang i-clarify, bakit nabibigatan ka? Uy, nag-flip yung card. Tingnan natin ano yung nag-flip. Tower. Oh, ayun. Kaya ka nabibigatan kasi dapat itama na talaga yan. Parang sinasabi na ng soul mo, Gemini, ilaban mo kung ano yung karapatan mo. Kasi mali yung ginawa sa'yo eh. Ayan, ayoko lang magbigay ng specific na sitwasyon kasi general reading naman to. So, magkakaiba naman talaga kayo ng sitwasyon. Pero kung resonate kayo, alam niyo yung sinasabi ko na parang sinasabi na ng universe sa'yo, Gemini, tama na. Okay, next card na sumisilip, the Hermit. So, ito ka, hirap ka na parang to the point na ang tagal mo nagtiis, tagal mo naghintay. And parang this time, hindi mo alam kung makakaya mo pa, pero nakakalma mo pa rin yung sarili mo. Okay? And sa bottom of the deck, King of Water. Oh my gosh, dahil sa pagmamahal. So parang sinasabi mo dito, parang lagi kang nagbibigay ng benefit of the doubt sa taong yan kasi nga may pinagsamahan kayo. 9 of Fire. Although hindi mo wala talaga yung frustration mo sa mga nangyari kasi lagi mong binibigay naman yung best mo, binibigyan mo ng chance kayo. Pero bakit ikaw pa rin yung nahihirapan? Okay. Clarify natin. 6 of Air. Kasi tinalikuran ka niya. Ayan. Meron tumalikod. Oh. Inuna yung sarili niya. Oh my gosh. Grabe. Oh. Sunod-sunod. Oh. 6 of Air. Chariot. Queen of Earth. Okay. Kaya ka nahirapan kasi pinili niya yung sarili niya. Nagkikare pa rin siya sa'yo. Gemini, mahal ka pa rin niya. Pero, yung pagtalikod niya kasi, hindi naman tungkol sa'yo or dahil sa'yo. But instead, kumbaga, parang gusto lang niya maging mas maganda yung buhay niya. Gusto niya maging mas optimistic. Possible, guys, na nagsasama na kayo tapos bigla siyang umalis kasi parang nagpalamig lang muna. And gusto lang muna niya ayusin yung sarili niya. Okay. 8 of Water. Ayan tumalikod. Ayan, kita mo lahat ng cards na to. It symbolizes na tumalikod. Ayan, literal na nakatalikod. Merong ship din dito. Ito naman merong chariot, merong sasakyan, merong tinalikuran, merong iniwanan. Oh my gosh, grabe. Sa totoo lang, Gemini, kung nagtatanong ka kung mahal ka pa rin ba, sa nakita ko, always ka naman niyang mamahalin eh. Yung nga lang may kailangan siyang gawin. At I feel like, pag naayos na niya yung sarili niya, kusa yan babalik sa'yo. Kusa yan babalik sa'yo, Gemini. Hindi na sayang yung effort mo sa kanya, or sa relasyon niyo, or sa connection niyo. Hindi na sayang. Nakikita ko, sobrang na-appreciate ka ng taong yan. Full. Oh my gosh, new beginning. Queen of Fire. Oh my gosh. So, may nakita ko dito, ibang tao to, Gemini, papasok sa buhay mo. Ayan. Ayan, papasok. The Fool, merong number 0, taking the leap of faith. Actually, itong person na to, sarili naman niya yung iniisip niya pero lalapit yan sa'yo. Ayan. Gusto ka ng taong yan. 6 of Water, galing sa past mo itong person na to, baka ex mo. Ayan. Namimiss ka niya. And, kita mo ang ganda-ganda niya. So, I feel like itong person mo, very charismatic. Ayan. Ano bang kailangan niya? Ba't siya bumalik? Pero ibang person yan, guys.
Ayan. Kaya hindi rin yan magre-resonate sa lahat. Baka mamaya sabihin niyo wala namang ibang person. Pero meron eh. Kaya itanong mo din sa sarili mo, sino yung ibang person na galing sa past mo na gusto ngayong bumalik or gustong mag-risk kasi namimiss ka. Okay, Seven of Fire. May mali ata siyang nagawa sa'yo. At parang inisip lang niya na gusto kong patunayan na wala akong ginawang masama sa'yo or wala akong masamang intensyon sa'yo. Ayaw ko lang din na magkaroon ng pag-aaway. Page of Water. Yung iba naman guys, ang nakita ko, same person lang ito at saka yung tumalikod kanina na ito na siya, babalik na siya. So, again, this is about new beginning, opportunity. Andito yung Page of Water, may mga lotus flowers. For me, it symbolizes na meron siyang natutunan sa mga nangyari. Kahit nasabihin na natin hindi maganda yung nangyari, pero merong lesson learned. Grabe, nakakaloka. Okay, Venus is in Scorpio nga pala, kaya napaka-intense. Nafe-feel ko din, emotional yung pagbabalik na yan. Sobra. Six of Fire. So, merong success. Emperor. Page of Air. Oh my gosh, merong stalker. Stalker much. Seven of Earth. Okay. Posible namang ikaw ito na magsustok ka. So, nakita ko ma-overcome ninyo yung conflict at magkakasundo kayo ulit. Pero andun yung curiosity mo sa kanya na inisip mo, papaniwalaan ko ba tong taong to? Bibigyan ko ba ng chance to? Maniniwala ba ako ulit? Kasi Emperor medyo may galit pa eh. Ayan. Very strong tong energy ni Emperor eh. Three of Air. Ito, nasasaktan ka pa rin. Kaya ka nakakapag-isip na, paniniwalaan ko ba tong taong to? Okay, anong outcome? Nine of Earth. So, ang outcome dito, I feel like, mas masaya ka mag-isa. So, open-minded ka sa pagpasok niya sa buhay mo or sa pagbabalik niya sa buhay mo. At the same time, dahil nga natuto ka na, priority mo na talaga yung sarili mo at yung kaperahan mo. Messenger of Fire. So, may nakita din ako dito na parang nakakakilig guys. Parang nagbago yung isip mo. Parang na-realize mo na na-miss ko din siya at gusto ko din pala siya. Pero nagdadalawang isip ka pa rin. Two of Air. Oh my gosh! Kinilig ako, nakakaloka. Sobra! Gemini! Grabe yung reading mo ngayon. Very intense. Very worth it na ngayon lang ako nakapag-reading ng Gemini. So, kuha ko kayo ng mensahe galing sa oracle cards na to from our anonymous na person. Kasi ayaw niyang sabihin kung yung identity niya eh. Pero yung gumawa ng tarot card na to ay someone special sa akin. At kuha ko din kaya dito sa pink. Okay, itong pink, ako naman ang gumawa nito para sa inyo based on the downloads na nasagap ko. Mga mensahe galing sa person mo or mga energies na connected sa inyo ngayon. Okay. I appreciate you. Sabi ko na na-appreciate ka niya. People don't believe me. Parang natakot siya na magkaroon ng conflict ulit or hindi pa rin kayo okay. Let's fix things. Diba? Gusto niyang ayusin. Please help me, I need it. Ayan, so meron din siyang ipapatulong sa'yo or ihihingi ng tulong sa'yo. Very fiery energy. Not necessarily fire sign, pero posibleng fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. This can be anyone. Okay? Binanggit ko lang yung strongest signs. So, takot. Oh my gosh. Sorry na. Oops. Okay. Natatakot siya kasi gusto niya mag-sorry sa'yo kasi alam niya na nagkamali siya. Kisses. Oh! Wow! Alam mo kahit na nagkamali siya at natatakot siya, pero nakita ko dito sweet sa'yo itong person na to. Ayan. Haba naman ang hair mo. So nice. Anong advice para kay Gemini? Ganda ng reading, guys. I'm sure na-miss nyo to.
So contentment, you can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly you remember, I'm right here resting in God. Kontento ka na eh. And kung ano meron ka at kung ano ka ngayon, pwede ka na daw kumalma. At tandaan mo na kasama mo si God. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Pwede ka nang makontento or mukhang kontento ka na. You have everything actually. Kung anong meron ka at kung ano ka ngayon, yan na yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Once upon a time, minanifest mo yan at nakuha mo na ngayon. Very nice! Ayan. Okay guys, so that's all I have for you, Gemini, para sa yung December Kapalaran. Thank you so much for watching. I-click nyo na yung like and comment nyo kung nag-resonate or kung nagustuhan nyo ba ang reading nyo ngayon. So, sa mga nag-i-inquire po, pwede po kayong pa-private reading sa akin kung kailangan nyo ng gabay or kung kailangan nyo ng information about sa love life nyo or sa career nyo or kung anumang sitwasyon or specific na situation ang gusto nyo ipa-reading. So, may bayad po yun syempre. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or i-chat nyo ko sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung number ko sa ilalim ng video na to. And again, yung tungkol sa crystals, marami po at iba-iba. Meron po tayong for love, for unblocking your chakras. Syempre, kung may mga blockages ka sa chakras, hindi mo kasi nakikita yan eh. Pero, nagmamanifest yan sa mga nangyayari sa'yo sa buhay mo. Kaya, pag meron kang crystal na sinusuot, talagang tumutulong yan na tanggalin yung blockages, i-dissolve yung negativity, at i-welcome yung positivity, bigyan ka pa ng energy, bigyan ka pa ng lakas. Lahat ng crystals ay na galing po sa akin ay forever mo na yan, lifetime mo na yan. So, hindi yan parang for fashion lang na itatapon mo pagkatapos. No, hindi po ganon. Kasi forever na yan sa'yo. And ang special kasi sa crystals ko, kasi maliban sa alagang-alaga ko sila, meron yung dasal at specific na intention para lang sa'yo. Kaya, ayan, tutulong talaga siya sa manifestation mo. Marami na ngang first timer pa lang na gumagamit na ngayon ng crystals at nakikita nila talaga yung difference, yung pinagkaiba ng buhay nila or ng energy nila. So para malaman nyo, kayo na lang po yung mag-try. Para kayo na din ang magsabi kung ano yung experience nyo. Also, may free shipping tayo hanggang December 31. So, habol na kayo kung gusto nyo ma-avail. Within Philippines lang ha. Pag abroad, syempre, ibang usapan na hindi nakasama sa free shipping. Pero bibigyan ko kayo ng discount pa rin sa shipping kung abroad naman kayo or sa abroad nyo ipapadala or ipapaship yung items. Ayan, so that's all for today. Thank you so much, Gemini. I'll see you guys again soon. Have a good day. God bless po. Stay safe. Thank you so much for watching. Love you guys. Bye!